800 taon nang nakakaraan ay muntikan na malipol ang sangkatauhan dahil sa pag-atake ng mga demon. Dahil sa panalangin ng mga tao ay nagsulputan ng mga mandirigmang Diyos na tinatawag na Ideten para labanan ang mga demon. Matapos nilang matalo ang mga ito ay kinailangan ng iba sa kanila na magsakripisyo para masigurado na epektibo ang ginawa nilang silang magic. Dahil dito ay si Rin na lang ang naiwang mag-isang Ideten para bantayan ang selyo at gumabay na din sa mga bagong Ideten. Sa ngayon ay sinasanay niya ang isa ding Ideten na si Hayato at minsan ay nililibot nila ang buong mundo gamit lang ang taglay nilang bilis sa pagtakbo sa pagbabakasakali na may makita silang bagong Ideten. Kahit sobrang lupit niya sa pagsasanay ay hindi ito iniintindi ni Hayato dahil tanging iniisip lang nito ay mas lumakas pa. Dahil naabot naman na ni Hayato ang training quota niya ngayong araw ay minabuti niya na makipagkita muna sa kanyang kaibigan at isa ding Ideten na si Isli. Niyaya niya ito na puntahan ng kaibigan din nilang Ideten na si Paula kaya nag-ambala nila ang pakikipaglaro nito sa mga ibon. Kaya ipinalam na lang ni Paula sa kanila ang nakita ng mga kaibigan nitong ibon na may nagtitipon umanong maraming tao sa hilaga na sakay ng eroplano. Naisip ni Isli na mga militar siguro ito ng Zobel Empire na isang weaponized industrial country. Nagpa siya si Hayato na magtungo dito para malaman kung ano ang ginagawa dito ng mga taga-Zobel Empire kaya sumunod din sa kanya sila Isli at Paula. Pagkadating nila dito ay minabuti nila na magtago muna dahil sa dami ng mga bantay. Naisip ni Isli na si Paula na lang ang palapitin dito at binigyan niya ito ng isang device para marinig at makita din niya ang mga madadaanan nito. Matagumpay na nakalapit si Paula sa namumuno sa operasyon na si Dr. Obami na kausap ang general. Dito niya na nakita ang demon na si Gyudo na siya palang binabantayan nila Dr. Obami. Akala ng general ay gagamitin nila ito para sakupin ang Hataina at Cerebale pero ang iniisip pala ni Dr. Obami ay kung ano kaya ang gagawin ng mga Ideten deities sakaling magising itong demon na ito. Dahil dito ay nagtaka si Isli kung papano kaya nalaman ni Dr. Obami ang nangyari 800 taon na ang nakakaraan pati na din ang tungkol sa kanilang mga Ideten at sa pangalan ng demon. Kaya napaisip na din sila na baka isa ding survival demon si Dr. Obami na 8 siglo na ding nagtatrabaho para sa mga demons. Ilang sandali lang ay bigla na lang nagising ang demon at kaagad na inatake ang kinaroroonan nila Dr. Obami. Nagtaka si Dr. Obami kung bakit sila inatake sapagkat wala naman silang kasamang Ideten. Dahil hindi nila makita si Paula ay hindi nila alam na si Paula ang pinupunterya nito. Pinaulanan nito ng bala ng mga militar kaya pinunterya din sila nito. Nang aatakihin na nito muli si Paula ay dito na kumilos sila Hayato at Isli. Matapos makita ni Dr. Obami ang ginawa nilang atake ay sigurado ito na mga Ideten sila. Pagkabangon ng general ay sinabihan nito ni Hayato na manatili na lang sa ilalim ng mga nyebe at labanan ang lamig dahilan para magalit ito. Pagkalapit ni Hayato dito ay bigla naman silang inatake ni Gyudo. Sinubukan ni Isli na atakihin ng demon ngunit hindi ito umubra dahilan para mapuruhan siya nito. Mabilis namang kumilos si Paula para din umatake ngunit pati siya ay napuruhan din. Buti na lang ay nagawa pa siyang mailigtas ni Isli na siyang ikinagulat ni Dr. Obami kung bakit buhay pa din siya kahit wala na siyang puso. Habang nagtatago sila ay walang kamalay-malay si Dr. Obami na naririnig ni Isli lahat ng kanyang mga sinasabi. Nang magkamalay si Paula ay nabanggit ni Isli dito ang mga napansin niya. Base sa mga sinasabi ni Dr. Obami ay hindi pa talaga nito alam ang lahat tungkol sa kanila ng mga Ideten. Tungkol naman sa demon ay aminado siya na malakas nga ito ngunit hindi pa din ito kayang talunin si Hayato na 80 taon nang nagsasanay kay Rin. Nilabanan nito muli ni Hayato at sa pagkakataon na ito ay binugbog na ito ni Hayato. Hanggang sa mabutas din niya ang dibdib nito na siyang ikinasawi na nito. Mabilis na umalis dito si Dr. Obami gamit ang VTOL fighter jet na may Mach 2 na bilis. Ngunit hindi pa din ito nakaligtas sa bilis ni Hayato kaya bumagsak din ito matapos itong tanggalan ng isang pakpak ni Hayato. Tinawagan naman ni Isli ang research team para papuntahin sa kinaroroonan nila at kunin ang katawan ni Gyudo bago pa sila maunahan ng Zobel Empire. Pagkalapit ni Hayato sa sirang fighter jet ay dito niya na nalaman na isa palang robot si Dr. Obami. Balak niya sana itong dalhin kay Isli para maimbestigahan ngunit inactivate kagad nito ang self-destruct. Pagka-uwi nila ay iminungkahi ni Isli kay Paula na sumailalim na din ito sa pagsasanay kay Rin dahil ito ang pinakamalakas na Ideten na nabubuhay ngayon at ang nagsanay din kina Hayato at Pronti. Sa ngayon ay delikado pa kung lalayo sila kina Rin at Hayato dahil sigurado na kung sino man ang totoong Dr. Obami ay malamang iniimbestigahan na nito ang mga datos na nakalap nito sa labanan. Baka bigla na lang may umatake sa kanila na mas malakas pang alagad nito kaya mas mabuti kung manatili sila kina Rin habang sinasanay sila nito. Akala ni Paula ay normal na pagsasanay lang ang ginawa nila Hayato at Rin ngunit nang makita niya ito mismo ng personal ay nakaramdam din siya kagad ng takot.
Dati din palang sumailalim sa pagsasanay si Easley kay Rin pero mas pinili nitong huminto dahil hindi niya kaya ang kanilang ginagawa. Matapos bugbugin ni Rin si Hayato ay dito niya na naramdaman ang presensya nila Easley. Alam ni Easley na galit sa kanya si Rin matapos ang ginawa niyang pagtakas kaya sinabi niya na lang dito na babalik na siya sa pagsasanay. Tuwang-tuwa naman si Rin matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Easley at katapos ay dito niya na tinanong kung sino ang kasama nitong babae. Akala niya ay si Easley ang nagpalabas dito pero sinabi ni Paula na si Pronty ang nagpalabas sa kanya. Karaniwang ipinapanganak ang mga Ideten sa paraan ng paghila sa kanila mula sa portal na bigla na lang lumilitaw at ang humila sa kanila ang siyang responsibilidad para magsilbi nilang master. Ito ang dahilan kaya nililibot nila Rin at Hayato ang buong mundo. Nang malaman ni Rin na plano din sana ni Paula na magsanay sa kanya ay kaagad niya itong inumpisahan. Sa sobrang lakas ng kanyang atake ay parang lalagutan na ng hininga si Paula. Katapos ay sinunod din niya si Easley na kaagad ding naglupaypay. Kasalukuyan namang may inaatake na naman ng Zobel Military Frontline na pinapangunahan ni General Piscalat. Pagkasugod ng kanyang hukbo ay ipinaalam sa kanya ng isa niyang sundalo na pinapabalik siya kaagad ni Dr. Obami. Hindi naman ito naging problema sa kanya dahil alam niya na mananalo pa din sila kahit umalis siya dito. Pinunterya siya ng missile ng kalaban pero sinangga niya lang ito ng kanilang tangke na inihagis naman niya sa kalaban. Nang matapos ang pagsasanay nila Hayato ay napansin niya na parang may kung anong maliit na device sa palda ni Rin. Balak niya sana itong patingnan kay Easley ngunit kaagad itong sinira ni Rin. Nang maging maayos na ang kalagayan ni Paula ay ipinaliwanag sa kanya ni Easley kung paano sila ipinapanganak. Ito ay hindi lang basta sa isipan kundi may kasama din itong panalangin ng sangkatauhan na maisalba sila. Nananalangin ng mga tao sa kaliwa at kanang digmaan sa pagitan ng mga tao rin at dahil sa kanilang panalangin sa Diyos ay siyang dahilan kaya nabubuo sila. Ang problema ay wala din silang nagagawa dahil hindi naman nila trabaho ang manligpit ng mga tao. Kaya ang mga biktima ng digmaan ay napapaisip na din kung mayroon ba talagang Diyos. Pagkabalik ni Piscalat ay nakasabayan niya ang captain ng Zobel Defense Force na si Nickel. Kahit naiinis siya sa ugali nito ay hinahayaan niya na lang ito. Hindi naman maintindihan ng Zobel Empire Prime Minister kung bakit hindi siya kasama sa pagpupulong. Sa halip ay inatasan lang siya ng Emperor na si Takeshita at ng Empress na si Brandy na pagtuunan na lang ng pansin ng pulisya at diplomasya ng bansa. Pagkaalis ng mga ito ay inatasan niya ang kanyang tauhan na ninja na si Kagekiki na pakinggan ang pagpupulong. Pagkadating ni Dr. Obami sa silid kung saan gaganapin ang pagpupulong ay pansamantalang robot na lang muna ang kanyang ginamit para magsilbi niyang katawan. Akala ni Kagekiki ay hindi siya mahahalata ngunit bago magsimula ang pagpupulong ay dito na kumilos si Nickel para dakpin siya at iligpit kaagad. Mga demon pala silang lahat na binigyan ng human form at katalinuhan ni Dr. Obami na siya namang kinikilala nilang Demon Lord. Pagkasimula ng kanilang pagpupulong ay ipinakita ni Dr. Obami ang nangyaring labanan sa pagitan nila Hayato at Nigayudo. Tinanong sila ni Dr. Obami kung sino sa kanila ang sigurado na matatalo sila Easley at Paula at nagsitaasan silang lahat ng kamay. Kahit kay Hayato ay ganun din pero kung maraming kalaban na kasing lakas ni Hayato at kasama na nito ang pinuno nila ay tanging sila Nickel at Brandy lang ang nagtaas ng kamay. Dahil alam na nila Hayato ang tungkol sa kanila ay kailangan nilang unahan na iligpit ang mga ito. Gamit ang transmitter na nailagay pa ni Dr. Obami kay Hayato bago siya mag-self-destruct ay malalaman nila kung nasaan ang mga ito. Wala siyang kaalam-alam na napansin din pala ito kagad ni Easley at kinuha ito ni Easley para ilagay kay Rin. Alam ni Easley na aatake sila anumang oras at kung mangyari man ito ay siguradong si Rin ang kanilang makakatapat. Naisip ni Dr. Obami na ipadala dito ang pinakamalakas sa kanila at ito ay si Nickel para masigurado ang kanilang panalo. Nababahala naman si Paula para kay Rin pero kampante si Easley na hinding-hindi matatalo si Rin. Makalipas ang ilang oras ay nagsimula ulit sila sa pagsasanay at kahit sabay-sabay na silang umaatake kay Rin ay hindi pa din nila itong mabigyan man lang ng kahit kaunting pinsala. Nang matalo sila ay dito na dumating si Nickel para isagawa na ang misyon nito. Kagad na nakaramdam ng takot dito si Paula dahil parang isa itong malaking demon na nag-anyong tao lang. Nilapitan nito ni Hayato ngunit bigla siya nitong inatake pero nagawa naman niyang makaganti. Sinubukan niya muli na umatake ngunit pinaglaruan lang siya ni Nickel. Dito na kumilos si Rin at nagulat na lang si Nickel matapos siyang mapuruhan ng suntok nito. Gusto pa sana ni Hayato na makipaglaban kay Nickel kaya pinatulog na siya ni Rin. Inatasan ni Rin si Easley na ilayo si Hayato kasama si Paula. Biglang umatake si Nickel pero dahil sa sobrang bilis ni Rin ay hindi siya makasabay. Pinaglaruan lang siya ni Rin hanggang sa magpasya na siya na gamitin ang isa sa pinakamalakas niyang atake. Ngunit hindi pa din ito umubra kay Rin kaya nabugbog lang ulit siya. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito para atakihin ang mga daliri ni Rin.
Akala niya ay makakalamang na siya sa kanilang dalawa pero nagulat na lang siya nung mag-regenerate ito kaagad. Nagpatuloy ang palitan nila ng atake at minabuti naman ni Isley na pamwesto kung saan madali silang makikita ni Rin. Dahil dito ay hindi tuloy sila magawang atakihin ng kasama ni Nickel na si G13. Nagawa ni Nickel na makatama sa leeg ni Rin pero hindi pa din ito naging sapat. Bago sila magpatuloy ay dito na sinamantala ni Rin na tanungin si Nickel kung ano ba talaga siya. Hindi naman nagdalawang isip si Nickel na sabihin kay Rin na isa siyang demon. Nagtataka si Rin dahil sa loob ng 800 taon ay ngayon lang siya nakakita ng demon na mukhang tao, matalino at kayang makipag-usap. Dito na sinabi ni Nickel na dahil umano ito sa kanilang demon lord na si Over-M. Alam ni Isley na si Dr. Obami ang tinutukoy nitong Over-M pero hindi siya naniniwala na isa itong demon lord at posibleng nilagyan lang nito ng false memories ang mga demons para madali silang makontrol. Dahil inamin na ni Nickel na isa siyang demon ay may dahilan na si Rin para tuluyan na itong iligpit kaya dito niya na inilabas ang kanyang espada. Nakaisip ng paraan si Nickel kung paano niya aatakihin si Rin pero nang ginawa niya ito ay nagulat na lang siya na hindi na siya makagalaw. Pinalapit na ni Rin sila Isley dahil alam niya na tapos na ang kanilang laban ni Nickel. Akala ni Nickel ay naparalisa lang siya kaya hindi siya makagalaw ngunit mas malala pa pala ang ginawa sa kanya ni Rin dahil pinutol pala nito ang kanyang ulo. Kagad itong ipinaalam ni G13 sa iba niyang kasamahan ngunit kanina pa pala siya nararamdaman ni Rin. Dahil dito ay pati tuloy siya ay hindi din nakaligtas kay Rin. Naisip ni Piscalat na ipadala na din si Brandy pero kagad na tumanggi si Brandy dahil sa takot. Malakas ang kutob ni Isley na si Nickel na ang pinakamalakas na mandirigma ng Zobel Empire kaya naisip niya na wala na talagang makakatalo pa kay Rin. Nang magkamalay si Hayato ay galit na galit ito kay Rin pero muli lang siya nitong pinatulog. Muling tinawagan ni Isley ang research department na matagumpay nang nakuha si Gyudo at sa ngayon ay plano naman niya na dalhin ang ulo ni Nickel sa pasilidad para mapag-eksperimentuhan din. Katapos ay tinawagan din niya si Pronty para ipaalam dito na makikipagkita siya dito. Matapos malaman nila Dr. Obami ang nangyari kina Nickel at G13 ay namroblema na sila sa susunod nilang gagawin. Dahil hindi na gumagana ang transmitter na inilagay ni Dr. Obami kay Nickel ay dito niya na napagtanto na sa una pa lang ay alam na nila Isley ang tungkol sa transmitter. Aminado siya na mahihirapan na sila ngayon pero kailangan nilang ipagpatuloy ang pagtugis kina Hayato dahil siguradong lalakas pa mga ito sa hinaharap. Inatasan niya sila Piscalat, Naput at Cory para isagawa ang misyon na iligpit sila Hayato. Gagamit sila ng human troops dahil alam niya na hindi aatakihin ng mga ideten ng mga tao. Ngunit ang hindi nila alam ay walang pakialam si Rin kahit pa gumamit sila ng mga tao. Gustong malaman ni Rin kung saan matatagpuan ang Zobel Empire dahil atat na siya na lipulin ng mga demon na nagtatago dito. Iminungkahi naman ni Isley na makakabuti siguro kung humingi muna sila ng tulong kay Pronty. Kahit alam ni Isley na kasalukuyang nasa hatay na si Pronty ay hindi niya ito sinabi kay Rin at sa halip ay humingi siya ng 1 linggo para kunwari sa paghahanap kay Pronty. Nang magising muli si Hayato ay kaagad niyang inatake si Rin. Dahil gustong-gusto nito na makipaglaban kay Rin ay pinagbigyan siya ni Rin. Pero makalipas lang din ng ilang segundo ay muli na naman itong pinatulog ni Rin. Nang mag-umpisa na sa pagkilo sila Piscalat ay sinubukan ni Rin na lumapit sa mga barko pero walang nakakapansin sa kanya kaya naisip niya na mga tao lang ang mga nandito. Pagkabalik niya sa isla ay nagsimula na magtaka si Piscalat kung bakit siya lang ang namamataan ng mga ito. Nasa ilalim ng tubig na pala sila Isley at dito sila dadaan hanggang sa makarating sila sa hatay na. Nagawa ng mga sundalo na matunton ang katawan ni G13 ngunit hindi nila makita ang katawan ni Nickel. Dito na naghinala si Piscalat kaya tinawagan niya kaagad si Dr. Obami. Malakas ang kutob niya na pinag-e-eksperimentohan na din si Nickel para malaman ang kanilang sekreto. Ibig sabihin lang nito ay kailangan na din nilang magtungo sa hatay na. Pagkadating nila Isley sa hatay na ay kaagad din silang hinarap ni Pronty. Nang makita ni Pronty ang ulo ni Nickel ay naisip niya na may bago na naman silang pagdidiskitahan. Pagkapasok nila ng syudad ay dito na din nagkamali si Hayato na kaagad hinanap si Rin. Nagtataka si Pronty kung sino itong hinahanap ni Hayato na tinatawag na tanda. Mabilis din na nakarating dito sila Piscalat at dahil maraming tao dito ay hihingi na lang sila ng tulong kina Dr. Obami para matunton sila Hayato. Dinala ni Pronty sila Hayato sa silid kung saan siya nagtatrabaho. Dahil hindi pa din tumitigil si Hayato sa paghahanap kay Rin ay dito na sinabi ni Isley kay Pronty na si Rin ang hinahanap ni Hayato. Dahil dito ay kagad na nataranta si Pronty sa sobrang takot niya kay Rin. Ito ang dahilan bakit ayaw sabihin ni Isley kay Rin na andito sa hatay na si Pronty dahil siguradong hindi ito magpapakita kay Rin. Nang kumalma na si Pronty ay iminungkahi ni Isley kay Hayato na magsanay muna kasama si Pronty.
Katapos ay umalis naman siya dito para dalhin na sa research facility ang ulo ni Nickel. Alam niya na mapapansin ng mga demon sila Hayato at Pronti kung maglaban ng mga ito at pagkakataon na nila ito para makadakip ng buhay na demon. Pero namata naman siya nila Brandy kaya inatasan kagad ng mga ito si Piscalat para sundan siya. Nagtungo sila Hayato sa lugar kung saan malayo sa mga tao at dito nila isinagawa ang kanilang pagsasanay. Sinamantala ni Pronti ang pagkakataon na ito na gamitin ang kanyang mga bagong mahika pero hindi sapat ang mga ito para bigyan ng matinding pinsala si Hayato. Habang patuloy lang sa pag-atake si Hayato ay dito na nakalikha ng mahika si Pronti na inindan na ni Hayato. Nakita ni Pronti ang kakulangan sa kakayahan ni Hayato at ito siguro ang dahilan bakit dinala ito sa kanya ni Isley. Pagkadating ni Isley sa research facility ay nagkausap sila dito ni Dr. Gachakama. Sinamantala niya na din ang pagkakataon na ito na magtanong kung may kilala ba itong Dr. Obami ng Zobel Empire. Nakilala ito kagad ni Dr. Gachakama at alam niya ang ginagawa nitong cloning at pagsasaliksik sa kakaibang organismo. Dahil dito ay naisip ni Isley na sinusubukan talaga ng mga demons na humanap ng paraan para magparami. Bigla siyang tinawag ng isang doktor dahil may problema umano. Ngunit tinakot lang pala ito ni Piscalat para maikulong siya sa isang silid at magkaharap silang dalawa. Kagad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para patayin ang mga ilaw dahilan para mawala ng vision si Piscalat. Dahil dito ay napilitan si Piscalat na buksan kagad ang pinto. Habang tinuturuan na ni Pronti si Hayato ay bigla namang may umatake sa kanila. Ito pala ay sila Nepot at Cory pero wala silang kaalam-alam na sinalo lang ni Pronti ang kanilang atake gamit ang ulo nito. Naisip ni Pronti na ipaubaya na kina Hayato si Cory at siya naman ang bahala kay Nepot. Kagad na nag-transform si Cory sa kanyang demon form para lumunin sila Hayato kaya kagad na sinipan ni Hayato si Paula. Sinubukan ni Paula na iligtas si Hayato at dito niya na nalaman na hindi pala nakakakita si Cory. Dahil dito ay sinipan niya na lang ang betlog nito dahilan para mailuwan nito si Hayato. Hindi na pinalampas pa ni Hayato ang pagkakataon na ito para makaganti. Hindi naman inaasahan ni Piscalat ang gagawin ni Isley dahilan para pansamantala siyang mawalan ng vision. Sinamantala ni Isley ang pagkakataon na ito na kausapin si Piscalat at sinabi niya dito na alam niya kung ano talaga ang pinaplano ng mga ito sa kanila. Bagamat aminado siya na posibleng mapatay siya ni Piscalat ay sigurado naman siya na ililigpit lang ni Pronti sila Nepot at Cory. At hindi nga nagkamali si Isley dahil pinaglaruan lang ni Pronti si Nepot. Habang patuloy sa pakikipag-usap si Isley kay Piscalat ay inihahanda na ni Piscalat ang kanyang atake. Muling naghagis si Isley ng flash bomb at sa pagkakataon na ito ay hindi inaasahan ni Piscalat na tatanggalan siya ng damit ni Isley. Sa sobrang galit ni Piscalat ay ginamit niya na ang inihanda niyang atake ngunit alam pala ito ni Isley. Muli na namang naghagis ng flash bomb si Isley at dito na naamoy ni Piscalat ang poison gas. Karaniwang hindi tumatalab sa mga demon ang poison pero dahil may utak siya ng isang tao ay hindi siya nakaligtas sa epekto nito. Ang kanyang katalinuhan din ang isang rason bakit siya natalo dahil kung utak ng karaniwang demon lang sana ang mayroon nito ay aminado si Isley na baka kanina pa siya napatay ni Piscalat. Sa kagustuhan ni Isley na makapag-eksperimento ng katulad ni Piscalat ay hindi niya na pinalampas ang pagkakataon na ito. Habang pinapanood ni Pronti ang labanan nila Hayato at Cory ay nakita niya ang kakulangan ng bigat ng suntok ni Hayato. Naglabas siya ng espada at ipinahiram niya ito kay Paula para atakihin si Cory. Sinubukan naman ito kagad ni Paula pero hindi niya natamaan si Cory. Katapos ay sinabihan siya ni Pronti na ipahiram kay Hayato ang espada pero ayaw ni Hayato na gumamit nito at mas gusto niya ng normal lang na pamamaraan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang laban ni Cory at makalipas ang ilang oras ay matagumpay niya na din itong natalo. Dinala din sila sa laboratorio ni Isley at saktong katatapos lang nitong galawin ang utak ni Piscalat kaya sinunod din sila kagad. Nang matapos sila ay dito na sinabi ni Piscalat kina Pronti ang tungkol sa natitirang demons at anong ginagawa nila sa Zobel. Matapos niyang sabihin ang lahat ay naisa na ni Isley na magpanggap sila na nagtagumpay na sila sa kanilang misyon pero sinabi niya na hindi nila ito magagawa dahil kay Miko. Bagamat mahina ito sa pakikipaglaban ay ibang level naman ang kakayahan nito sa pag-oobserba. Malalaman nito kagad na may gumalaw sa kanilang utak kahit ilang segundo lang silang mapagmasdan nito. Habang patuloy pa din ang pagmamasid ng Zobel Empire kay Rin ay naisip na ng Emperor na ipatawag si Miko. Pinaobserbahan niya dito si Rin at makalipas ang ilang minuto ay may iniutos si Miko sa ibang barko dahilan para mag-react si Rin. Dahil gusto ng Emperor na malaman ng dahilan ay minabuti ni Miko na sa labas na lang sila mag-usap. Base sa obserbasyon ni Miko ay handa na si Rin na lipulin ang buong hukbo nila na nakapalibot sa isla pero ang ginawa niya ay para mahirapan ito na gawin sa kanyang kinatatayuan. Dahil naman sa hindi pag-alis ni Rin sa kinatatayuan niya ay malakas ang kutob niya na may pinoprotektahan ito.
Biglang dumating si Dr. Obami na natapos na din ang bago niyang katawan. Matapos sabihin sa kanya ni Miko ang obserbasyon nito kay Rin ay naisip niya kagad ang mga dating demons na isinelyo sa kinaroroonan ni Rin. Pero kahit totoo ang hinala ni Miko ay hindi pa din nila ito basta-basta masisira dahil hindi naman nila alam kung paano sisirain ang selyo at isa pa ay mahihirapan sila na kalabanin si Rin. Bukod dito ay magiging sagabal lang sa kanilang plano kung bumalik ang mga unintelligent demons dahil hindi alam ng mga ito kung sino ang kalaban at kakampi. Ang ipinagtaka naman ni Miko ay kung paano nalaman ni Dr. Obami na rin ang pangalan ng babaeng ideten sa isla. Kasalukuyan namang ipinapaliwanag na ni Piscalat kung sino ba talaga si Dr. Obami. Base sa mga nabanggit niya ay may naisip kagad si Isli kung ano ang totoong pagkatao ni Dr. Obami. Bigla namang sinabi ni Paula ang kanyang hinala na isa ding ideten si Dr. Obami. Pero hindi sumang-ayon sa kanya si Isli sa kadahilan ng bakit hindi alam ni Dr. Obami ang ibang impormasyon tungkol sa mga ideten. Katapos ay iminungkahi niya na magkaroon muna sila ng break at niyaya si Pronti dahil may gusto siya na pag-usapan nilang dalawa. Dahil gusto ni Hayato na magsanay ay sila Piscalat muna ang pinalaban sa kanya. Bago lumabas sila Pronti ay may kinumpirma muna si Isli kay Piscalat at tama nga ang kanyang hinala. Hindi akalain ni Pronti na imumungkahi niya na mag-break muna sila kaya dito niya na sinabi na naiintindihan niya na ang lahat at alam niya na kung sino itong Dr. Obami na ito. Ipinakita ni Pronti ang model na nilikha nito kung saan ikinulong ang mga demons pero ang nilagay nitong kunwaring mga demons ay mga ipis. Pero alam ni Isli na kung masira man ito ng iba ay sigurado siya na katulad na sa mga ipis ang sinapit ng mga demons at ito ay mga patay na. Ito ay sa kadahilan ng magugutom ang mga ito at hindi man lang sila tatagal ng 1 taon. Kaya kahit pa masira ito ay hindi din ito makakatulong kina Dr. Obami. Base naman sa kanyang pag-aanalisa ay posible nga na isang ideten si Dr. Obami matapos niyang makumpirma kay Piscalat na nahak nito lahat ng kamera sa buong bansa. Tanging ideten lang ang may kakayahan na makahak ng mga kamera nang hindi kinakailangan ng internet. Ipinaliwanag niya kung bakit niya ito nasabi at posibleng nalikha ito mula sa desperasyon ng mga isinelyong demon at ang 3 ideten na nagsakripisyo ng kanilang sarili ang nagsilbi niyang kaalaman. Kahit hindi maayos ang kanyang memorya ay makikita pa din sa kanya ang katangian ng isang demon lord. Natanong ni Pronti kung ililigpit ba nila ito dahil alam naman na nila kung saan ito mahahanap pero sumagot si Isli na hindi muna. Hindi nila alam kung gaano talaga kalakas ang isang pinaghalong ideten at demon kaya mas mabuti kung hahayaan muna nila ito hanggang sa makaisip sila ng magandang plano. Nagsimula na ding tanungin ni Miko si Dr. Obami kung ano ba talaga ito. Pero hindi nito nasagot ang kanyang katanungan dahil kahit umano ito mismo ay hindi din alam. Habang nagsasanay sila Hayato ay hindi magawa ni Hayato na masaktan sila Piscalat. Dito niya na napagtanto na ganito pala talaga siya kahina. Biglang dumating dito si Pronti dahil alam nito kung ano talaga ang kulang kay Hayato. Naglabas siya ng Team Bangan at pinasubukan niya kay Paula na pag-aanin ang sarili nito. Nagawa ito ni Paula at dito niya na ipinaliwanag kung bakit mahina ang mga suntok ni Hayato. Sinubukan din ito ni Hayato pero hindi niya magawa na baguhin ang kanyang timbang. Para matutunan niya ito ay binagsakan siya ni Pronti ng malaking bato. Dumating din dito si Isli dahil nag-aalala na ito kung may epekto ba talaga kay Hayato ang ginagawa nitong pagsasanay. Naisip ni Pronti na kung hindi man ito gumana ay sasanayin niya na lang si Hayato ng mas mahaba pang panahon dahil isang Demon Lord ang kakalabanin nila. Para makita ni Polo kung may epekto ba ang nagagawa niyang pagbabago ng kanyang timbang ay sinubukan niya ito kay Nepot. Ilang sandali lang ay nainis na si Hayato at mas gusto niya na makipaglaban na lang. Hinamon niya si Piscalat kaya naisip ni Piscalat na wala ding magbabago sa kanyang suntok. Ngunit pagka-atake niya ay nagawa niyang mapabagsak si Piscalat na siyang ikinagulat nilang lahat. Sunod na sinubukan niya ay si Nepot para masabi nila na hindi siya sinwerte lang kanina. Ramdam na din ni Nepot ang bigat na ng kanyang mga suntok at kahit sa demon form nito ay nagagawa niya na itong mapabagsak. Gusto niya sana na labanan ng sabay-sabay sila Piscalat pero minabuti ni Pronti na siya na umano ang labanan nito. Sinubukan muli ni Hayato ang ginawa niya kanina ngunit hindi ito umubra kay Pronti. Matapos ang ginawang atake ni Pronti kay Hayato ay natakot pa din si Piscalat kahit hindi na sila magkalaban. Dahil oras na para mag-report sila sa Emperor ay minabuti ni Piscalat na tumahimik na lang muna sila sa ngayon dahil malalaman din ni Miko kung magsinungaling sila. Dahil hindi pa din sila makontak nila Dr. Obami ay naisip na ng mga ito na natalo na sila. Muling ipinaalala ni Dr. Obami kay Brandy na siya ang pinakamalakas nilang depensa sakaling umatake ang mga ideten. Dahil dito ay kinausap na ni Brandy ang 3 niyang anak na sila Kuraishi, Reiki at Boss para sabihan ng mga ito na lisanin na ang Zobel. Pwede silang magsama ng ibang demon na gusto nilang isama sa kanilang pag-alis.
Ito ang naiisip na paraan ni Brandy para hindi malipol ang kanilang lahi dahil posibleng natalo sila ni Put at baka alam na ng mga kalaban ang kinaroroonan nila. Pagkaalis ng mga ito ay kanya-kanya na sila nang hanap ng kanilang mga makakasama. Pinili ni Kuraishi si Fairlandia at ang kay Boss naman ay si Meliano. Habang ang kay Reiki naman ay ang kanilang butler na si Croft. Habang patuloy sa pagsasanay sila Hayato at Pronti ay niyaya ni Isley na isama sa Cerebel si Paula. Kaagad silang lumakad at naabutan pa nila ang Third Holy Pontiff ng Cerebel na si Sag-ishi na sinisermonan ng kanilang mga nasasakupan sa mga kasalanan umano ng Zobel at Hataina sa Diyos. Dito lang din nalaman ni Paula na sinasamba pala ng mga ito si Pronti. Nang pinaulanan na sila ng bala ay pinaumpisahan na ni Isley kay Paula ang napagplanuhan nila. Sinamantala ni Paula ang pagpunteriya sa kanya ng Basoka para makapagpalabas ng pakpak. Ngunit hindi kaagad naniwala sa kanya si Sag-ishi at nang binaril siya nito ay dito na nila napagtanto na isa nga talaga siyang Diyos. Kaagad na lumuhad ang mga ito kaya nagawa na nilang makipagpulong. Ayaw pa maniwala ng isa sa miyembro din ng simbahan kaya pinakitaan na ito ni Isley. Bago sila magsimula ay tinanong muna ni Paula kung ano ang koneksyon ni Pronti sa Cerebel. Dito na ikwento ni Sag-ishi ang araw nung unang napunta sa kanilang bansa si Pronti. Nung una ay halos hindi na matirahan ang kanilang bansa dahil sa mga iba't ibang klaseng kalamidad na nararanasan nila. Pero nung dumating ang kanilang Diyos na si Pronti ay dito na unti-unting nagbago ang kanilang bansa. Bago ito umalis ay may mga ipinayo ito sa kanila na siya namang sinunod nila. Matapos niyang magkwento ay dito na sinabi ni Isley ang kanilang pakay. Sinabi ni Isley na sasalakayin nila ngayong araw ang Zobel Empire at papalabasin lang nila sa mga taga rito na isa itong military kudeta. Sa pamamagitan nito ay mananatiling makapangyarihan pa din ng Cerebel at Hataina. Pero katapos ang kudeta ay tutulungan ng Cerebel at Hataina ang Zobel Empire para mag-rebuild at magre-resulta ito para din sa kapayapaan ng tatlong bansa. Sa una ay ayaw pa ng mga taga Cerebel na makipagtulungan sa Hataina pero ipinaalala sa kanila ni Isley na sila lang ang magiging kawawa sa huli kung magmamatigas sila. Dahil sa pansarili nilang interest ay magmumukhang madumi lang sila sa mata ng ibang tao at walang pakialam dito ang mga Diyos. Ayaw nila na malipol ang sangkatauhan kaya kung maaari ay magtulungan na lang sila. Matapos ang kanilang pag-uusap ay napagpasyahan ng mga taga-Cerebel na sundin ang gusto nila Isley. Sa pagpapatuloy ng pagsasanay nila Hayato at Pronti ay napansin nilang lahat ang bilis ng pag-improve ni Hayato. Hindi makapaniwala si Pronti na sa loob lang ng isang araw ay lumakas kaagad si Hayato. Ilang sandali lang ay dumating sila Isley para ipaalam kina Pronti ang resulta ng kanilang lakad at pwede na nila ngayong isagawa ang pag-atake sa Zobel Empire. Habang abala sila Umeo sa pagpapaanak ay bumisita dito si Miko. Nais ni Miko na makausap si Umeo tungkol sa naiisip niyang plano. Kaagad na nakipagkita sila Isley kay Rin kasama na si Pronti na halatang natatakot pa din kay Rin. Nang makita nila Dr. Obami na may bago na namang ideten ay kaagad nilang kinausap si Miko. Ngunit wala na pala si Miko dito na nag-iwan lang ng kapalit nito para hindi ito mahalata. Ibinigay ng babae sa kanila ang iniwan nitong sulat at nakasaad dito ang naging obserbasyon nito na katapusan na talaga nila kaya nauna na itong tumakas. Kasama nito si Umeo para magkaroon pa sila ng pagkakataon na makapagparami ng kanilang lahi. Nagbabala din ito na sakali mang may makita silang bagong ideten ay hudyat na ito na sasalakay na ang mga ito sa Zobel Empire. Nang tumunog na ang daladalang alarm ni Miko ay dali-dali silang tumakbo dahil ibig sabihin lang nito na nabuksan na ang kanyang sulat at siguradong di magtatagal ay aatake na ang mga ideten. Matapos ipalam nila Dr. Obami kay Brandy na tumakas na si Miko ay dito na din nila nalaman ang pagsira ni Pronti sa mga daanan papasok at palabas ng Zobel. Sobrang laki na lang ng pasasalamat nila Miko na sakto ding kakatawid lang nila. Sinabi na din ni Brandy kina Dr. Obami na pinatakas niya na din ang kanyang mga anak. Sa ngayon ay wala na silang ibang magagawa kundi harapin ang mga ideten. Nang matano na nila Hayato ang Zobel ay kaagad na ginamit ni Rin ang kanyang espada. Dahil sa mga pagguho ay sinamantala ni Piscalat ang pagkakataon na ito na i-anunsyo sa lahat ang kanilang pag-aalsa. Inatasan niya ang mga gustong mabuhay pa na magtungo kagad sa hilagang bahagi ng baybayin. Para naman sa mga hindi sumunod ay maghanda na lang kayo sa inyong kamatayan. Pagkapasok nila Hayato sa Zobel ay sinubukan ng isang demon na kalabanin sila ngunit mabilis lang itong iniligpit ni Rin. Nasa di kalayuan naman sila Isley na nakamatsyag lang sa mga nangyayari sa Zobel. Nakita nila na may isang demon ang sumusubok na tumakas pero pinunterya lang ito ni Pronti. Trabaho ni Pronti na hanapin naman ang ibang demon at sa tulong ni Piscalat ay nagkaroon sila ng mga litrato ng mga ito maliban lang kina Miko, Barcode at Umeo. Sinubukan muli na pigilan sila Hayato at dahil sa ipinapakita ni Hayato ay napansin na din ni Rin ang paglakas nito.
Nagpasya sila na maghiwalay para mas mapabilis ang kanilang paghahanap sa mga demon. Muli namang bumangon ang mga demon na katatapos lang nilang talunin kaya nagtaka si Rin. Kaya tinanggalan niya na lang ng ulo ang mga ito pero nagulat na lang siya na buhay pa din ang mga ito. Mga puppet na lang pala sila na kinokontrol ng mga strings ni Brandy. Napunta naman si Hayato sa kinaroroonan ng mga babaeng prisoner of war kung saan andito din ang madre na si Gil. Pinakawalan niya ang mga ito kaya nagulat na lang sila Gil sa taglay niyang lakas. Biglang dumating dito si Emperor Takeshita na siyang naatasan para iligpit si Hayato. Nagtaka sila Gil kung bakit naririto ang isang emperor at dito na din nila nalaman na isa palang Diyos si Hayato. Kagad na inatake ni Hayato si Takeshita at dito na nagsimula ang kanilang laban. Kahit sobrang bilis ni Hayato ay nagawa pa din ni Takeshita na mapuruhan siya. Hindi naman siya basta-basta na sumuko na lang at nagpatuloy ang kanilang labanan. Nagpasya naman si Gil na manatili sa kinatatayuan niya dahil gusto niyang masaksihan ang labanan nila Hayato. Pagkasugod muli ni Hayato ay muli na naman siyang napuruhan ni Takeshita. Pero nagawa naman niya na mabali ang kamay nito na hindi makapaniwala na nagagawa pa niyang makakilos ng maayos sa kabila ng naibigay nitong pinsala. Muli silang sumugod sa isa't isa at sa pagkakataon na ito ay matagumpay nang natalo ni Hayato si Takeshita. Dahil naiinis na si Rin sa mga puppet ay ginamit niya muli ang kanyang espada na siyang ikinagulat naman ni Brandy dahil sa tindi ng pinsala na naidulot nito. Bagamat aminado na si Brandy na hindi talaga siya mananalo kay Rin ay gagawin niya na lang ang lahat para maantala ito. Nagpalabas siya ng isang puppet na siyang magsisilbing kunwaring kumukontrol sa ibang mga puppet. Habang hinahanap nila Pronty at Piskalat sila Miko ay nakita nila ang kahawig nito. Naisip kagad ni Piskalat na isa itong decoy at siguradong may alam ito kung nasaan ang totoong Miko. Dahil dito ay minabuti ni Pronty na kunin ito para tanungin. Matapos ang mga nakakainis na atake ng puppet ni Brandy kay Rin ay nagpasya na si Rin na tipunan ng lahat ng mga strings. Hindi na nakaligtas pa dito si Brandy dahilan para mahuli na siya ni Rin. Matapos makumpirma ni Hayato na natalo niya na si Takeshita ay umalis siya kagad at hindi na ito tinuluyan pa na iligpit. Kinuha naman ni Takeshita ang switch para sa nuclear missile dahil plano pala ni Dr. Obami na pasabugin na lang ang buong Zobel kasama sila Rin. Pero hindi niya ito ginawa dahil naniniwala siya na hindi pa tapos ang lahat. Nilapitan siya ni Gil para sana tulungan siya na madala sa pagamutan. Para kay Gil ay hindi talaga siya masama matapos nitong mapansin na ginagawa niya din ang lahat para hindi madamay sa labanan ang mga preso. Bago siya bawian ng buhay ay pinayuhan niya si Gil na magtungo na lang sa Hatayne dahil posibleng wala ng kapayapaan para sa mga taga-Zobel. Nang binawian na ng buhay si Takeshita ay sobrang nalungkot si Gil dito dahil wala siyang nagagawa kundi ang manalangin lang. Hindi lang panalangin ang kailangan niya dahil mas gusto niya na magkaroon na din ng kapangyarihan para maisalba naman niya ang mga nangangailangan. Dahil naman sa matinding pinsala na natamo ni Hayato ay nagdahilan ito para manghini siya ng sobra. Napansin niya sa unahan ng parang portal at pinilit niya na lapitan ito. Nakumpleto pala dito sa Zobel ang tatlong criteria para makapagpalabas ng Ida-10. Kaya pagkahawak ni Hayato sa portal ay may nahawakan siyang Ida-10 at ito ay si Gil dahil siya ang may pinakamalaking ambag na pinagmulan ng kaisipan. Nagtaka dito si Hayato at akala niya ay nagbibiro lang si Gil na hindi siya nito nakikilala. Bigla siyang inatake ng isang demon kaya mabilis na kumilos si Gil para makalayo sila. Sinusubukan naman ni Rin na tanungin si Brandy kung nasaan ang kanilang Demon Lord pero ayaw itong sabihin ni Brandy. Biglang nagpakita dito si Dr. Obami para makipag-usap kay Rin. Nagulat si Rin na alam nito ang kanyang pangalan at kung kanino galing ang hawak niyang espada. Marami pa umanong naaalala sa kanya si Dr. Obami maging ang mga panahong bata pa siya. Nang makausap na ni Pronty ang decoy ni Miko ay wala din silang nakuhang impormasyon dahil hindi din ito alam kung nasaan si Miko. Naisip na lang nila na baka nakatakas na talaga ito kanina pa. Matapos namang mahuli ni Nepot sila Barcode at ang Prime Minister ay kinuha na ni Pronty si Barcode para dalhin kay Easley. Biglang nakita nila Easley si Hayato na papalapit sa kanila kaya nagtaka sila. Minabuti ni Pronty na puntahan ito at dito na nila nalaman na may bagong labas na Ida-10. Matapos magpakilala ni Gil kay Pronty ay umalis kagad si Pronty para bumalik sa Zobel. Nakita niya dito si Gil na siyang ipinagtaka niya kaya nilapitan niya ito. Hindi niya akalain na may ka-look-alike na tao si Gil at parehas pa sila ng pangalan. Nang aatake na sana sa kanila ang isang demon ay inunahan na ito ni Pronty. Pero dahil sa ginawa niya sa demon ay nagalit lang si Gil sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nito kahit klaro naman na iniligtas niya lang ito sa tiyak na kamatayan. Minabuti niya na patulugin na lang muna ito para hindi na ito masaktan pa sa mga nangyayari sa paligid nito. Dahil sa mga pinagsasabi ni Dr. Obami at sa mga kinikilos nito ay naalala tuloy ni Rin ang kanyang lolo.
Nabitawan niya ang kanyang espada kaya sinamantala ni Brandy ang pagkakataon na ito para kunin ang espada at atakihin siya. Sa sobrang lakas ng espada ay nagulat na lang si Brandy at kahit si Dr. Obami ay naluso na lang. Nang aatake na siya muli kay Rin ay mabilis siyang nahawakan ni Rin at dito na siya iniligpit ni Rin. Katapos ay umiyak na lang si Rin dahil sobrang namimiss niya na ang kanyang lolo. Makalipas ang 6 na oras ay tumulong na sa pakikipaglaban sila Piscalat at Cory. Muling bumalik si Hayato at si Barcode ang pumalit kay Piscalat dahilan para matunton nila ang ibang demon. Naubos nila ang mga ito at naging matagumpay ang pagpapabagsak nila sa Zobel Empire. Makalipas ang 1 linggo ay nagmumukmak pa din si Rin. Pero ang mas ikinagulat ni Gil ay kung paano tumubo kagad ang katawan nito. Nais niya sana na sumailalim din sa pagsasanay kay Rin at dahil sa kanyang pananalita ay parang katulad na din siya ni Hayato. Ito pala ay dahil may direktang epekto din pala sa bagong ideten ng personalidad ng humila sa kanya. Kaya mas naging uhaw pa siya na maging malakas para magawa niya ng protektahan ng mga nangangailangan. Ilang sandali lang ay dumating si Hayato at sa sobrang inis niya kay Rin na hindi pa din sila nagsasanay ulit ay sinuntok niya ito. Matapos makumpleto ni Barcode ang kanyang survey ay nalaman niya na kung sino-sino pa ang mga demons sa kailangan nilang hanapin. May impormasyon namang nakalap sila Piscalat sa mansyon ng isang noble family at malaki ang posibilidad na kagagawan ito ni Reiki. Ngunit mabilis din itong nakaalis sa mansyon kasama ang demon na isinama nito sa pagtakas. Tungkol naman kay Kuraishi ay may nailigpit sinupot na decoy nito nung isang araw lang. Kasalukuyan silang humihingi ng tulong sa kaibigan nitong si Gibako ngunit dahil wala na ang Zobel Empire ay ayaw na silang tulungan nito. Sa pagmamatigas nito ay nagpasya sila na iligpit na lang ito pati ang mga bodyguard nito. Gamit naman ng kapangyarihan ni Pronti ay nalaman na nila ang administrative password ng Emperor. Hindi makapaniwala ang iba na nagawa niya ito kahit nakaupo lang siya. Dumating si Isli para kumustahin siya sa ginagawa nilang panggagalugad sa mga dokumento ng Zobel na posibleng maging daan nila para matunton ng ibang demon na nakatakas. Dahil wala pa din silang may nahahanap ay nakiusap na lang si Isli kay Pronti na sanayin muna sila Hayato. Malaki ang posibilidad na maging problema sa hinaharap ang mga demon na nakatakas hanggat lalo lang tumatagal na hindi nila nadadakip ang mga ito kaya kailangan din nilang magpalakas pa. Makalipas ang ilang araw ay nagkaroon na sila ng impormasyon sa kinaroroonan nila Reiki at Croft. Walang kamalay-malay si Reiki na ginagamit lang pala ni Croft ang kanyang kapangyarihan. Kagaya kay Brandy ay nagagawa din ni Reiki na pahabain ang kanyang buhok para mangupit ng mga pera nang hindi nahahalata. Nang may kumatok sa kanila para maghatid ng pagkain ay nalaman kaagad ni Reiki na hindi ito tao. Si Pronti na pala ito kaya dali-daling naghukay si Croft na siya namang nagagawa ng kanyang kapangyarihan. Sinubukan silang habulin ni Pronti gamit ang bilis nito pero bigo siya na mahabol ang mga ito. Para naman makapagtago sila Miko ng maayos habang ginagawa ang kanilang mga dapat gawin ay may biniktima silang babae na may sapat na kagamitan at pera na makakatulong sa kanila. Sa ngayon ay plano ni Miko na mamuhay muna ng tahimik hanggang sa may ibang pagkaabalahan ng mga ideten bago nila subukan na kontakin ang kanilang Demon Lord. Kahit sila Kuraishi ay hindi din basta-basta nagagawang tumawag sa Demon Lord. Napatunayan niya ito nung sinubukan niyang utusan ang pulubi. Makalipas ang ilang taon ay nagkaroon na ng anak sila Boss at Meliano na piniling manirahan sa isla. Ngunit isang halimaw ang isinilang ni Meliano na pinangalanan niyang Luz. Dahil ayaw itong ipaligpit ni Meliano kay Boss ay nagawa tuloy nitong makatakas. Sa sobrang pag-aalala ni Meliano ay pumunta sila sa Zobel para humingi ng tulong kina Piscalat. Ngunit pagkadating ni Cory dito ay kaagad nitong niligpit si Meliano. Sinubukan pa ni Boss na labanan si Cory pero mabilis lang siyang natalo. Hindi makapaniwala si Piscalat na ganito na pala kalakas si Cory. Habang nagsasanay sila Hayato ay hindi masyadong nakukontento si Hayato dahil madali lang niyang natatalo sila Paula at Gil. Nagpasya si Cory na labanan si Hayato pero dahil sa pagbabago na din sa kanyang hitsura ay hindi siya kaagad nakilala ni Hayato. Pagkaumpisa nila ay nag-transform si Cory sa panibagong demon form niya. Kaya ilang segundo lang ang makalipas ay nawalan kaagad si Hayato ng isang kamay. Nagpatuloy ang palitan nila ng atake at ilang sandali lang din ay ang isa na amang kamay ni Hayato ang napuruhan. Akala ni Hayato ay nagsanay ng todo si Cory para maging ganito na siya kalakas pero paglilinaw ni Cory ay nag-mature lang siya mula sa pagiging batang demon dahil isa na siyang adult demon ngayon. Nang mapanood nila Miko sa TV ang halimaw na nanggugulo sa karagatan ay naisip kaagad ni Miko na posibleng anak ito ni Boss o kaya ay ni Reiki. Alam ni Miko na magiging abala dito ang mga ideten at ito ang kanyang hinihintay na pagkakataon para kumonekta na sa kanilang Demon Lord. Madali niya itong nagawa gamit ang robot na binili nito online. Ginamit niya ang internet at kakaibang mga salita na magpapatunay na siya ang may-ari ng blog.
Nang makausap na nila si Dr. Obami ay sinimulan nilang kontakin si Kuraishi sa pamamagitan ng mga keywords para hindi sila mabasa ng mga ID-10. Ginamit nila ang password ng video game na nilalaro dati ni Fairlandia dahilan para hindi ito malaman nila easily. Sa pamamagitan nito ay nakapagpadala sila ng mensahe kay Kuraishi para papuntahin ito sa Shamao's Toys. Kagad na nagtungo dito si Kuraishi at dito na sila nagkita ni Dr. Obami. Sinabi nito sa kanila ang kanilang plano pero minabuti nila na hindi na lang hanapin si Ricky dahil baka ito pa ang magpahamak sa kanilang lahat. Nagkaroon na din pala sila ng anak ni Croft at dahil parehas din silang demon ay isang halimaw din ang kanilang nabuo kagaya kina Boss at Meliano. Kahit ilang taon na ang lumipas ay tulala pa din si Rin at hindi makausap ng maayos. Pero nang may mapansin siyang balyena na biglang kinain ng kung anong nilalang ay dito na siya nagtaka. Kagad siyang lumusong sa dagat para hanapin ang nilalang na ito pero hindi niya na ito makita. Kahit pala si Pronty ay naging abala na matapos ang pagsulputan ng mga halimaw sa karagatan. Naisip nila easily na magpakalat ng mga wanted poster nila Miko sa pagbabakasakali na mas mapapabilis ang kanilang paghahanap sa mga ito. Kaya nung lumabas ng hideout si Miko ay kaagad na kumalat sa internet ang kanyang mga litrato. Kaagad na kumilos si Pronty para magtungo sa kinaroroonan nito at dahil pumasok ito sa mall ay kumilos din ang mga pulis para palibutan ang mall. Nang sinimulan na ni Pronty ang paghahanap sa loob ay nagtaka siya na hindi niya ito makita. Habang nagsasanay sila Paula at Cory ay bigla na lang inatake ni Rin si Cory sa pag-aakala na isa itong halimaw. Buti na lang ay mabilis na kumilos si Paula para sanggain ang atake nito. Dito na nalaman ni Rin na hindi kalaban si Cory pero may kutob na siya na isa itong demon. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Hayato at dahil sobrang dami na ang mga katanungan ni Rin sa mga nangyayari ay tinanong niya na si Hayato. Ipinaliwanag naman ni Hayato ang lahat at nagulat si Cory na naging maayos ang pagpapaliwanag ni Hayato. Tinanong ni Rin ang tungkol kay Dr. Obami dahil may memorya ito ng kanyang lolo pero hindi na siya nasagot ni Hayato. Dahil naman nagiging malaking problema na si Isli kina Miko ay nagpasya si Miko na ito dapat ang una nilang iligpit. Habang naliligo si Piscalat ay bigla niya na lang naamoy ang poison gas na ginamit din dati ni Isli nung naglaban sila. Kagad siyang nanghina at dito na lumapit sa kanya si Pete. Ngunit hindi pala ito ang tunay na Pete dahil ito na mismo si Dr. Obami. Nagawa niyang mabalik ulit ang dating utak ni Piscalat kaya pagkalapit ni Piscalat kay Isli ay hindi na nagawa pang makaiwas ni Isli sa atake nito. Pumasok dito si Dr. Obami na kagad nakilala ni Isli. Dito na napagtanto ni Isli na ito din pala ang nagpanggap na Miko na nagpalit-palit lang ng mukha kaya pala napansin ng isang babaeng customer ang presensya ni Pronty. Dahil bumalik na ang dating sigla ni Rin ay ipinagpatuloy niya na ang pagsasanay kina Hayato. Naisip ni Cory na hindi na siguro siya kailangan pa dito at sakto namang tinawagan siya ni Piscalat para pabalikin sa command center at isama niya din umano si Paula. Pagkadating nila sa command center ay dinala kagad ni Piscalat si Paula sa kinaroroonan ni Isli. Habang si Cory naman ay pinatulog ni Dr. Obami para madali niyang maayos ang utak nito. Nang mapansin na nila Hayato na wala na sila Paula ay tumawag na sila sa command center ngunit walang may sumasagot sa kanila. Kaya tinawagan na lang nila si Pronty at nang malaman ni Pronty na wala na silang komunikasyon sa command center ay kaagad siyang nagtungo dito. Ilang sandali lang pagkadating niya dito ay pinasabugan din siya kaagad nila Dr. Obami. Pero hindi ito naging sapat para iligpit siya at dito na din tumawag sa kanya si Nepot dahil hindi din umano nila matawagan sila Isli at Piscalat. Dahil may kutob na siya na napasok na sila ng mga kalaban ay mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan nila Nepot. Inumpisahan naman ng torture nila Kuraishi sila Isli at Paula. Pero nang makita ni Cory si Paula ay nakaramdam siya ng awa kahit ibinalik na sa dati ang kanyang utak. Nang may paalam na ni Pronty kinagil na posibleng hawak na ng mga kalaban sila Isli at Paula ay mabilis na kumilos si Rin para hanapin ang mga ito. Dahil nasa underground ang hideout ng mga kalaban ay hindi niya matunton ang mga ito. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The ID10 Deities No Only Peace Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina